Hi guys, so tignan po natin ano yung makikita sa love reading, collective ng love reading. Ayan. Okay, grounding. So, sa nakikita ko dito, you are grounding yourself. Like, nagfo-focus kayo sa sarili nyo. And, parang relax lang kayo ngayon. Siguro nagme-meditate kayo. May mga lakad kayo. Punta kayo sa nature para makapag-relax. Ayan, so, meron ako nakikita dito nagpapakatotoo kayo. Like, bahala na. Like, kung matatanggap mo ako, sige. Kung hindi, okay lang din. And may nakita ako mga reunion, may mga bonding kayo with friends and family. And ayun, no, meditate. So, may mga nagme-meditate dito. May binabago kayo sa sarili nyo. Ayun yung nasa sense ko. Diyan sa connection nyo ng person mo. Baka magkaibigan lang kayo muna. And may nakita din akong LGBTQ. Like, slow burn relationship. You guys are taking it slow. Ganun. Tignan pa natin. Love reading ng collective. Guys, paalala lang po lahat hindi po lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos na i-upload. And kung gusto niyo magpa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook. Nasa description box below. O kaya sa Instagram. Oh, okay. May nakikita ako dito na, yun nga, may mga nagpapahinga, walang pag-uusap dahil siguro may paghihinala ng third party or nangyari na. Ayun may conflict. Pero ikaw, may LGBTQ talaga. So, may ending na nangyari. Baka may ex mo na to. And, nakikita ko na, yung isa kasi medyo dominante. Maganda ang kaperahan at lalago pa yung pera. May mga involved dito sa third party. Ayan, may mga conflict. Siguro, hindi tanggap ng family, ganyan. Basta may mga conflict. Hindi tanggap, ganun. Sorry guys. Ba natin? Pero ikaw mabait ka parang kahit anong gawin ng person mo, sige ka lang. Medyo yung isa sa inyo dominante, ganun. Natin. Walang pag-uusap, ganyan. Pero gusto nyo naman isa't isa, mahal nyo naman. Okay. Tignan pa natin. Love reading ng collective. Natin yung makita sa connection nyo ng person mo. Ayan meron cheating, may deception. So, may mga tinatago dito, hindi nagpapakatotoo. Yung isa wala nang tiwala dun sa isa kasi parang lolokohin lang, ganyan. Pero gusto mo pa rin naman yung person mo. Ayan. May lumalan dito sa person mo or ikaw itong may nilalan din iba. Iba natin. May hindi nagpapakatotoo dito. Ayan pero nakikita ko may paparating na mensahe sa inyo, galing sa person mo, and wish granted to. And matagal mo tong inaantay, and matagal mo tong pinapangarap, and nakikita ko rin na papanaginipan ka ng person mo. Medyo passionate tong person mo sa'yo. Alam mo yun. Like, gusto ka niya. Like, pag nakikita ka niya, nakakausap ka niya, like, nagiging energetic siya, ganyan. Kinapan natin. Ayan. So, may nakikita ako dito, yun nga, meron hindi same ng values, ng paniniwala sa buhay. Meron ako nakikita na may miss ka ng person mo. And, nalulungkot to. At, siguro busy din to sa trabaho. Yun yung, may malaking tong problema tong person mo. Siguro sa pamilya, ganyan. And, parang sinasabi niya na, bahala na mangyari kung anong mangyari. Ayun may success ako nakikita sa inyo at magiging positive outcome nito. Magiging okay din yung kaperahan ninyo. May happiness ako nakikita paparating sa inyo dahil sa isang lalaki. Siguro may mag-message sa inyo, ganyan. Ayan. Coming from a man. Ayan may problema tong person mo. Medyo emotional ka ngayon o yung person mo ngayon. Anong nangyayari sa inyo? Kaya siguro walang pag-uusap kasi may pinagdadaanan na malaki yung person mo. So, tingnan pa natin ano pa makikita natin sa connection nyo.
Ito. Origin. So, nakikita ko dito, itong person mo, nag-i-invest sa'yo. Ayan. So, nakikita ko dito kung ano yung invest niya, magbubunga yung connection nyo. Ayan. Nalulungkot to. Feeling niya mag-isa lang siya. And malungkot to sa buhay itong person mo. And willing siya mag-invest sa connection nyo. Ayan. Ina-isolate niya yung sarili niya. Ganon. Parang ang dry-dry ng buhay niya. Parang sobrang dull. Ganon. Ayan, may nakikita ako nagdadasal to. And nakikita ko, may moral tong person mo, mabait, ganyan. And sa nakikita ko, meron siyang character development. May natutunan siya sa connection nyo. And medyo nerd to. Like, gusto niya yung lagi siyang natututo. And sa nakikita ko, kung wala kayo pag-uusap, nag-i-stalkan kayo sa social media. And siguro LDR kayo, separated kayo ngayon. Tinitignan niya isa't isa sa social media. Ayan, no? Parang naghahanap to ng ebidensya. Like, may iba ka ba? Or ikaw? And sa nakikita ko may apology na paparating. May nagigilty dito. Gustong humingi ng sorry sa'yo. Or may magko-confess ng feelings. Ganyan. Ayan, no? Hindi siya nagpapakatotoo. Gusto niya mag-sorry. Gusto niya bumawi. Ganon. Tingnan pa natin. Pakita pa natin ano may kinag-experience niya ng person. Three of Pentacles. So, busy to sa trabaho. And nakikita ko naman na willing i-work out tong connection eh. Ayan no, nakikita ka niya as long-term commitment. Like, gusto niya na bumuo ng pamilya, ganyan. Pag matagalan, gusto niya na stability. See? Puro Pentacles. So, gusto niya ng medyo mautak ng person mo. Hindi lang siya nag-ano dahil lang sa love. Alam mo yun? Para sa kanya yung relasyon, hindi lang love, hindi lang feelings. Gusto niya pang matagalan. And nakikita ka niya as someone na siguro na-intimidate tong taong to sa'yo. Like, nasa iyo na lahat, ganyan. Pang matagalan ka, hindi kayong pang basta-basta lang, ganyan. Ganyan nakikita ko. And willing to work out. I'm willing to makipag-workout naman to sa'yo. And nakikita ko ganun ka din. Ayan no, meron dito isa talaga nag-isolate, nag-iisip-isip. Meron talagang, meron talagang involved. Malandi tong babaeng to, yung person may nilalandi. Pero nakikita ko, ikaw yung gusto niya. Yun yung nafe-feel ko, ikaw yung gusto niya. Ayan no, third party. Baka kaibigan niya lang to. Nasa sense ko kasi yung babae lumalandi sa person. Or kung lalaki man yan, ganun. So, tingnan natin na ano yung nafe-feel niya sa'yo. At intentions niya. Nafe-feel sa'yo ng person mo. At intention niya. Ace of Swords. Gusto niya makipag-communicate. Nakikita ko puro pag-iisip to. Parang gumagawa siya ng strategy. Nag-iisip siya ng strategy. Paano kanya kakausapin na maayos. Ganyan. Kung paano siya magko-confess sa'yo. Ganun. Puro pag-iisip. Nag-iisip na mabuti. Nasasaktan tong taong to. Nasasaktan siya. Ano pa natin? Ayan. Nasasaktan siya kasi puro siya pag-iisip, wala siyang ginagawang move sa ngayon. Nakikita ko na very passionate to sa'yo. And gustong-gusto ka nito. Nabubuhayan siya ng loob. Pag nakikita ka, nakakasama ka, nakakausap ka. Ayan. Gustong-gusto ka nito. Ayan o. Napapasaya mo siya. Parang nababalik mo siya sa pagkabata. Like, you light up his or her world. Nababrighten mo yung araw niya. Ganyan. May nakikita din ako ditong may involved na bata and pregnancy. Yan o, Queen of Pentacles. So, energy mo to eh. Nakikita ka niya as someone na stable na. Alam niya yung gusto. Ganyan. Ikaw focus ka sa career mo eh. Sa kaperahan. Ayun yung nakikita ko. See? And willing siya na mag-invest sa'yo. Like, magbigayan kayo. Nakikita ko, very generous tong taong to when it comes to, siguro yung love language nito is act of service, ganyan.
And, ayan, gusto niya na stability sa'yo. Generous tong taong to eh. Sobrang mapagbigay. Ayan o, nakikita ka niya as someone na papakasalan na. Ayan. Meron din dito nakasal na. And may nakita ako na babaliktad yung mundo. Kung ikaw yung dati ngayon, like parang patay na patay sa kanya, siya naman yung magiging ganun. Tinatrust niya lang yung instinct niya eh. Kaya huwag kayo maghahabol, okay? Hayaan nyo siya yung maghabol. Ayun yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Anong dapat mong malaman sa person mo? Ang dapat mo malaman sa person mo. Experiencing breakup. So, meron dito na nasa ano kayo, rocky stage ng relationship. Or meron tong ka-deal from the past na kailangan nilang mag-divorce para ano na kayo, maging legal na. Intimacy. Nakikita ko na meron kayong chemistry. May chemistry kayo. Naiisip niya kung mayroon kayong nangyaring ganon. And, ayan, naiisip niya yun. Parang namimiss niya ikaw, yung intimate moments ninyo. And sweet tong person mo pag magkasama kayo. Baka soulmates kayo. Ayan o, communicate. So, sabi ko sa'yo, willing tong mag-compromise. Magpatawad ka lang daw. And gusto niya to i-work out yung connection yung dalawa. Pero, kailangan mo din, syempre, find out more information dito sa taong to. Ayun, baka may pet to, ganyan. Ayun o, ini-stalk ka nitong taong to. Sa social media, lahat ng ginagawa mo, and baka masyadong obsessed tong taong to sa'yo, na hindi mo alam, ganun. May nakikita akong communication na paparating, mag-uusap kayo niyan. Tingnan pa natin. Baka mag-message yun sa'yo. Ayan, no, soulmate kayo. Mas okay yung pag magkasama kayo, pag hindi. Ganun daw yung soulmate. Ayan, no, nasasaktan talaga tong taong to. At syempre, ikaw din. See? Sabi ko sa'yo, may apology na paparating. Magsusorry tong taong to. Nasasaktan siya na sinaktan kanya. At magsusorry nga yan. Wait ka lang. So, medyo non-committal to. Baka ex mo na yan. Nagkakilala kayo sa party. Or ikaw to na gusto mong pumarty. Antay ka lang. Magsusorry ng taong yan. So, tingnan mo. Tingnan natin ano ang gusto ano message siya ng person mo. I am not available. So, hindi daw siya available ngayon. I want to feel that way again. So, gusto niya na space. Yun ang nasa sense ko. And gusto niya maramdaman ulit yung pinaramdaman sa kanya. At pag magkasama kayo, ganyan. I feel you even though we are apart. So, nafe-feel ka niya kahit magkalayo kayo. Namimiss ka niya, ganyan. Parang sa lahat na nakilala niya, ikaw lang yung namimiss niya ng ganito. Ganun yung nasa sense ko. Ayan o, sobra itong magtrabaho para lang makalimutan ka lahat ginagawa niya. Pero, sorry, hindi niya mangyari yan. Ayan, baka may mga sinabi siya sa'yo na ngayon nagsisisi na siya. Diba? Gusto nga niya mag-sorry eh. So, tingnan natin. Saan papunta itong connection na to at possible outcome. See, pang long term talaga. And baka may involved ditong family ah. The Magician.
Minamanifest ka nito. Ayun. Six of Pentacles. Ayan. Uy! Ayan. So, sa nakikita ko dito, ayan. So, ang possible outcome nito, baka mag-usap kayo. May manifest kasi niya eh. And may i-offer to sa'yo. Gusto niya ng stability. Nakikita niya, baka mag-offer to ng higher commitment. And magiging generous to sa'yo. Babawi to. Like, magbibigayan ka ng gifts or may matatanggap ka regalo or yun, babawi siya sa'yo. Yun nasa sense ko. And pero sa una magpapaka-misteryoso muna siya, ganyan, gagamitin niya intuition niya at ikaw din. And sa nakita ko gagawa siya mag-iisip siya ng bagong ideas, paano ka masusuyo, ganon. And parang ikaw magmamatigas ka eh. Pero nakikita ko naman na magiging maayos din to. Ayan o, may i-close kayong cycle dito. Kasi parang kinakarma tong taong to eh. Ayan o, the lovers. So, mahal nyo na may isa't isa. Twin flames ata din kayo. And nakikita ko magiging balance yung connection nyo sa mga susunod na araw or buwan or weeks. So, ayun lang. Manifest nyo na yan. So, tingnan pa natin. Message sa'yo ni Universe. Willing naman, babawi itong tao sa sa'yo. Message sa'yo ni Universe. There is hope here. So, ayan, o, diba? May hope dito sa connection na to. Huwag ka lang mag-give up. There are too many obstacles and blockages. So, may mga obstacles and blockages lang dito sa connection nyo. Siguro tinatest din kayo ni Universe kung gaano kayo kakommitted sa isa't isa. Ayan. So, a protection spell is needed for this situation. So, kung kailangan magdasal ka, paano sabi nga nila, kailangan daw yung relasyon nyo or pag-aasawa, kailangan ano daw talaga, dinidebosyon daw yan. Ganon. Okay, message ni Universe. You need to trust the universe. So, ayan. So, trust the universe lang. Huwag ka daw mawawala ng pag-asa. You need to stay positive and optimistic. So, sinasabi ko sa'yo, diba? Maging positive ka lang. At medyo may hope tong connection nyo. Well, hindi medyo. May hope naman talaga. So, ayan. Huwag ka daw mawala ng pag-asa. Natin. Advice ni Universe. Wise leader. You are a beacon for others. So, ayan. So, medyo nga na-intimidate siguro yung mga sa paligid mo or yung person mo. Pero, alam mo yun, natututo sila sa'yo. And, nai-inspire sila sa'yo. Kasi, parang lahat nagagawa mo, kaya mong gawin. Ayan, no, passion and pleasure, savor your life. So, mag-enjoy ka rin daw. Huwag ka masyadong magpaka-gulgul sa trabaho or what. Enjoy life, ganyan. Live and love life. Okay, isip ka ng question. Tingnan natin kung ano sasagot ni Universe, okay? Sagot ni Universe sa tanong mo. Choose a new direction. So, ayan. So, nasa sa'yo yan. And, ikaw pa rin napipili kung saan, anong tatahakin mo. Ayan. So, baka kailangan mo ng option, ganyan. Improving health. So, kung may mga tanong kayo about sa sakit, ayan, magiging okay daw yung health ninyo. Be assertive. Ayun. So, ayun lang guys. Maraming salamat po.